Ting simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, August 29, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, Vice President Sara Duterte, suportado ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagsasagawa ng lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. DPWH Secretary Manuel Bonoan, pinayuhang mag-leave of absence muna habang iniimbestiga ng mga maanumalyang flood control project. Dating hepe ng CIDG ni si Police Brigadier General Romeo Macapas, pinatawan ng NAPOLCOM ng 90-day preventive suspension dahil sa umano'y panggugulo sa investigasyon ng mga nawawalang sabongero. DFA iginiit na hindi kinikilala ng Pilipinas ang Taiwan bilang sovereign state. Grupo ni Attorney Ferdinand Topacio naghaina ng ethics complaint laban kay Senador Risa Hontiveros. Boxing Trump Manny Pacquiao nakuha ang buong suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa Trilla in Manila anniversary. Sa atin namang Metro News, 4 katao sugatan makaraang mauwi sa gulo ang ikinasang demolisyon sa mga bahay sa Tondo, Maynila. Sa ating Science and Technology News, bagong bakuna laban sa bird flu, aprobado na ng FDA. Sa atin namang lifestyle news, sa Rolex watch na may pirma ni dating Pangulong Ferdinand Marcos susubasta. Para sa ating music trivia, kaarawan ngayon ang tinaguriang King of Pop na nagpasikat ng mga awiting Thriller, Billie Jean at Beat It. Sino siya? Alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, isang lalaki na akyat ang pinakamataas na bundok sa Japan na Mount Fuji sa edad na 102. Ang ating po oras, 6:38 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako po si Kenny Gacosta. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Nagpahayag ng pagsuporta si Vice President Sara Duterte sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagsasagawa ng lifestyle check sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Ito ay sa gitna ng isinasagawang investigasyon laban sa mga umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon kay VP Sara, hindi lamang mga elected officials ang dapat isailalim sa lifestyle check, kundi maging ang mga appointed public officials. Sinabi pa ng pangalawang Pangulo na hindi lang dapat sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ibase ang isasagawang lifestyle check, kundi dapat mas palalimin pa ito. Dapat lang. At hindi lang yung elected public officials, pati yung mga appointed public officials. At hindi lang yung mga yung on the surface na sasabihin natin kung ano yung nakalagay sa SALN. Dapat deep dive kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dummy ng mga public officials. Yan po ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. Samantala, Senadora hinamon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pangunahan ang lifestyle check. Kongreso at Hudikatura hinimok na magboluntaryo sa lifestyle check. Conde Batak sa report. Hinamon ni Senator Risa Hontiveros si Pangulong Bongbong Marcos na pangunahan ang lifestyle check at magpakita ng halimbawa sa pamamagitan ng pagsasapubliko ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Git ni Hontiveros, hindi dapat maging mahirap kumuha ng SALN na kinikilalang public document at saklaw ng prinsipyo ng Freedom of Information. Hindi dapat ganon dahil ang SALN ay kinilalang public document
at covered ng prinsipyo ng freedom of information. Kaya sinusuportahan ko rin yung panukalang Freedom of Information Bill na inihain na rin ni Minority Leader at ng ilan pa naming mga kasamahan dito sa Senado. So yes, kung nag-utos si Presidente ng lifestyle check, magandang halimbawa at pagpapakita din ng pamumuno kung kasamang ibubunyag yung kanyang salin. Sinabi rin ng senadora na kung ang saklaw lang ng utos ng Pangulo sa lifestyle check ay ehekutibo, pwedeng magboluntaryo rito ang Kongreso at Hudikatura. Maaari anyang magsapubliko ang mga kongresista, senador at maestrado ng kanilang salin at maging bukas sa pagsusuri ng kanilang lifestyle. Maging si Ontiveros ay bukas at handang sumailalim sa lifestyle check at isa publiko ang kanyang salin. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Bata. 774 Balita Ngayon. Hinimok ni Senator J.V. Ejercito si DPWH Secretary Manuel Bonoan na mag-leave of absence muna habang iniimbestigahan pa ang mga maanumalyang flood control projects. Giit ni Ejercito ang kawalang malay ni Bonoan sa mga maling gawain ng mga tauhan niya ay hindi may tuturing na excuse dahil bahagi ng kanyang command responsibility ang anumang mangyayari sa loob ng kagawaran. Makabubutian niya kung mag-leave of absence muna ang kalihim upang hindi ito maka-impluwensya sa ginagawang investigasyon patungkol sa mga ghost project. Ignorance of the wrongdoings of your subordinates is not an excuse. Dapat alam din niya, no? Kaya nga sabi ko, it will be prudent for Secretary Bonoan to take a leave of absence para na rin while the investigation is ongoing, at least hindi siya maka-influence sa department, no? Kaya lang ang hirap din maghanap ng pwedeng pumalit o OICs in the meantime kasi even the USEC, ASEC, parang lahat sila merong tainted Pa ni Ejercito na sakaling mapatunayang may pagkukulang at kinalaman si Bonoan sa mga katiwalian ukol sa mga flood control project, dapat anyang magbitiw ito bilang kalihim ng DPWH. Gayunman, sinabi ng senador na posible rin sa mga district office lamang nangyayari ang hocus-pocus sa mga proyekto at walang kinalaman dito si Bonoan. Samantala, mga sponsor ng mga maanumalya at guni-guning construction projects pinaimbestigahan na sa Kamara. Grace Mariano sa detalye. Pinapaimbestigahan ni House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronaldo Ronnie Puno ang mga funders o sponsors ng mga maanumalya at guni-guning construction projects na nakapaloob sa 2025 national budget. Kasama ding pinapasilip ni Puno ang papel ng Department of Budget and Management sa pagpapalabas at pagharang sa pondo. Sa inihaing House Resolution No. 201 ay tinukoy ni Puno ang nabunyag sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng mga irregularidad sa public works projects na pinondohan sa mga nakalipas na budget kasama ang mga ghost o hindi totoong mga proyekto, gayon din ang mga sabwatan sa pagitan ng mga kontratista. Batayan din ang hirit na investigasyon ni Puno ang isiniwalat ni Senator Panfilo Ping Lacson na sistematiko, institutional at kawalan ng parusa sa paglalaan at pagpapalabas ng pondo para sa mga flood control projects. Tinukoy din ni Puno ang binanggit sa privilege speech ni Lacson na coded o palatandaan ng magkakaparehong alokasyon na 77 million pesos, 48 million pesos at 96 million pesos para sa paulit-ulit at pinahalaking halaga ng mga proyekto sa Pampanga at La Union, gayon din ang mga ghost projects sa Mindoro at Bulacan. Malinaw para kay Puno na nagpapakita ito ng mga anomalya kung saan may nakalatag ng makinarya para higupin ang pera ng taong bayan habang nilalagay sa peligro ang mga komunidad. Din pa ni Puno ang DBM na mismo ang nagkumpirma sa mga budget hearings na may mga pondo na mula sa congressional insertion sa 2025 General Appropriations Act ang hindi muna pinalabas hanggat hindi nakakatugon o nakakasunod sa mga kaukulang kondisyon. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon.
Samantala, pinatawan ng 90-day preventive suspension ng National Police Commission o NAPOLCOM si dating Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Chief at ngayon Police Regional Office 12 Director Police Brigadier General Romeo Macapas. Ito ay may kaugnayan sa reklamong inihain ni Ella Kim Patidongan, kapatid ng whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabongero na si Julie Dondon Patidongan laban kay Macapas. Ayon kay Ella Kim, tinangka umanong guluhin ni Macapas ang investigasyon sa mga nawawalang sabongero sa pamamagitan ng pagkuha sa kanilang cellphone at pagbura sa ilang mensahe. Itinago rin umano ang SD card ng cellphone na naglalaman ng mahalagang ebidensya sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Sa panig naman ni Macapas, sinabi nitong iginagalang niya ang desisyon ng NAPOLCOM at handa siyang sagutin ang lahat ng paratang na ibinabato sa kanya. 774 Balita Ngayon. Maayos na paggamit at pamamahala sa resources ng PNP, sentro ng liderato ni PNP Officer in Charge Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Narito naman ang report ni Angel Garcia. Unang iginiit ng bagong PNP OIC Chief Police Lieutenant General Melencio Nartates Jr. na magiging sentro ng kanyang liderato ang maayos sa paggamit at pamamahala sa resources ng pambansang pulisya. Ayon kay Nartates, kabilang sa kanyang focus program ang pagtutok sa manpower, logistics at finances ng pambansang pulisya upang matiyak ang mas epektibong pagpapatupad ng mga programa. Ibig sabihin, prioridad ang tamang pamamahala sa mga tauhan, kagamitan at pondo ng pulisya. Kasabay niya binigyan diin ni Nartates ang kahalagahan ng Enhanced Managing Police Operation na nakatuon sa mas pinaigting na laban kontra krimen, mas aktibong operasyon, patrol at pagtugis sa mga wanted persons. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Samantala, naghain ang grupo ni Attorney Ferdinand Topacio ng ethics complaint laban kay Senator Risa Hontiveros sa Senado. Ang reklamo ay kaugnay sa witness tampering o panunuhol umano ng senadora sa mga testigo laban kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy. Kasama ni Topacio sina Attorney Jacinto Paras at Attorney Manuel Luna na nagtungo sa Senado para magsampa ng complaint laban kay Hontiveros sa Senate Committee on Ethics. Matatanda ang inakusahan ni Michael Maurilio o alias Rene ang senadora na binayaran siya ng 1 milyong piso para tumistigo sa mga seryosong kaso laban kay Kibuloy at idawit sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Sa panig naman ni Hontiveros, sinabi nitong handa niyang harapin ang anumang reklamo sa Ethics Committee na isasampa laban sa kanya. Inahayag pa ni Hontiveros na ang reklamo na inihain ni Topacio ay recycled na kasinungalingan at harassment lamang. 774 Balita Ngayon. Muling binigyang diin ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pagsuporta nito sa One China Policy, kasabay ng paglilinaw na hindi kinikilala ng Pilipinas ang Taiwan bilang sovereign state. Tugon ito ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro nang matanong ni Senador Amy Marcos sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations hinggil sa posisyon ng Pilipinas sa One China Policy. Kasunod na naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na posibleng madamay ang Pilipinas sakaling sumiklab ang gulo sa pagitan ng China at Taiwan. Sa pagdinig, binanggit ni Lazaro ang 1975 Joint Communique ng Pilipinas at China na pundasyon ng magandang ugnayan ng dalawang bansa. Inihayag pa ni Lazaro na pinalakas ng mga nagdaang administrasyon ang One China Policy sa pamamagitan ng paglalabas ng iba't ibang kautusan habang nananatili naman ang magandang ugnayan ng Pilipinas sa mga mamamayan ng Taiwan. Dinipensahan din ni Lazaro si Pangulo Marcos at sinabing hindi ito lumihis sa prinsipyo ng non-interference na ayon sa kanya ay isa sa mga prinsipyong nakasaad sa Joint Communique. Successive administrations have reinforced the One China policy through separate but related issuances, and that the Filipino people have long-standing relations with the Taiwanese people and we therefore benefit from continued engagement with them. But just to add a little bit more, we do not recognize Taiwan as a sovereign state. We leave it to the Chinese people to resolve cross-strait matters. Conflict will have an impact on geographically proximate territories, and the President did not deviate from our principle of non-interference in each other's internal affairs, a principle of the Joint Communique.
And finally, that we are concerned for Filipinos, and as we mentioned, almost 200,000 in the impact of conflict, we continue to call for restraint and dialogue. Yan po ang pahayag ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro. Samantala, sapat na bigas tiniyak ng palasyo kahit may import ban. Detalye po ihatid ni Chanel Salazar. Tiniyak ng Malacanang na hindi magkukulang ang supply ng bigas sa bansa kahit magsimula na ang 60-day import ban sa Setyembre. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakahanda ang Department of Agriculture na bantayan ang presyo at supply sa mga palengke para matiyak na nasusunod ang itinakdang maximum retail price. May kipag-ugnayan din anya ang DA sa mga magsasaka, millers at traders para maiwasan ang anumang pananamantala o pagtaas ng presyo. Dagdag pa ni Castro, linggo-linggo ring susuriin ng ahensya ang galaw ng presyo at supply ng bigas sa buong bansa. Nagsimula na rin kasi ang harvest season kaya inaasahan ng gobyerno na sapat ang lokal na produksyon para mapanatiling matatag ang presyo ng bigas. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita, nakuha ni boxing legend at dating Senador Manny Pacquiao ang buong suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa selebrasyon ng ika-50 anibersaryo ng makasisayang Trilla in Manila sa Oktubre 29. Sa kanyang courtesy call sa Malacanang, ipiresenta ni Pacquiao ang mga plano para sa muling pagbuhay ng laban nina Muhammad Ali at Joe Frazier na ginanap sa Araneta Coliseum noong 1975. Isang laban na personal na nasaksihan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Bukod sa suportang ipinangako ng Pangulo, tiniyak din ito na kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagtulong para maging matagumpay ang selebrasyon. Kasabay nito, kinumpirma rin na personal na dadalo si Pangulong Marcos sa Trilla in Manila Part 2. Natuwa naman si Presidente. Full out support naman siya. Maraming salamat. Ano siya, interesado siya sa concept na yun. At ito ay magaganap sa October 29. Bilang pasasalamat, iniregalo ni Pacquiao sa Pangulo ang kanyang WBC belt at boxing gloves. Samantala, net income na 100 billion pesos target ng SSS ngayong taon. Gina Mape sa report. Target ng Social Security System o SSS na makamit ang 100 billion pesos net income ngayong taon o 38 hanggang 43% na mas mataas kumpara sa 2024. Kumpiyansa si SSS President and CEO Robert Joseph Declaro na makukuha nila ang target growth lalo na at ang kalahati nito ay manggagaling sa investments. Noong 2024, nagtala ang SSS ng net income na 90.2 billion pesos at umaasa ang ahensya na tataas ito ng 8% sa net income sa 2026. Sinabi ni Declaro na pinalawak pa ang coverage ng security system. Pinahusay ang collections, tinuruan ng mga self-employed at voluntary member ng kahalagahan ng kontribusyon. Idagdag pa ang mga bagong programa sa mga miyembro gaya ng itinaas na pension, paglulunsad ng microloan facility, katuwang ang Union Bank na mababa lamang ang interest sa kwalipikadong miyembro, pagpapahusay ng mga benepisyo sa pension ng OFW pensions, katuwang ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Mayroon pang alagang SSS at Unilab, calamity loans, at iba pa. Ayon kay Declaro, ang mga programang ito ay patunay ng commitment ng SSS na palakasin ang suporta sa mga kasapi kasabay ang pagtiyak ng patuloy na paglago. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6 na minuto bago mag alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa atin namang Metro News, 4 katao ang nasugatan makaraang mauwi sa kaguluhan. Ang ikinasang demolisyon sa mga bahay sa bahagi ng Jose Abad Santos sa Tondo, Maynila. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Norman Patnan, Commander ng Jose Abad Santos Police Station,
nambato ng bote, kahoy, bakal at iba pang gamit ang mga umaalmang residente sa demolisyon. Kabilang sa nasugatan ng 2 miyembro ng demolition team at 2 pulis. Inihayag naman ng sheriff na si Gelan Borse na may offer ang may-ari ng lupa na 50,000 pesos sa bawat pamilya kung voluntaryo silang aalis. March 31 pa niya dapat babakantihin ng mga residente ang naturang private property. Ngunit sa halip na umalis ay nag-file pa umano ng mosyon ng mga residente na ibinasura naman kalauna ng korte kaya ikinasa na ang demolisyon. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 57 pesos and 11 centavos. Nasa 66 pesos and 47 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 10 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 22 centavos. Habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng loto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Super Lotto 649 na binola kagabi August 28, 16, 49, 14, 17, 22 at 6 kung saan walang nanalo ng 15,840,000 pesos na premyo. Ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 2, 3, 10, 15, 26 at 33. Kung saan walang nanalo ng 61,104,270 pesos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and technology. Science and technology. Para sa ating Science and Technology News, bagong bakuna laban sa bird flu, aprobado na ng FDA. Detalye ihahatid ni Rose May Miranda. Mas mapapalakas na ang depensa ng bansa laban sa mga animal disease kasunod ng pag-aproba ng Food and Drug Administration o FDA sa kauna-unahang bird flu vaccine sa Pilipinas para sa commercial use. Pinahintulutan ng FDA ang paggamit ng Volvac Best AI Plus ND na na-develop ng Germany-based pharmaceutical company na Boehringer Ingelheim kung saan ibinibigay ito sa pamamagitan ng injeksyon aliman sa chest muscle o sa subcutaneous fat ng ibon. Ipinaliwanag naman ng Department of Agriculture na tulad ng karamihan sa mga first-time vaccination, ang bagong inaprobahang bakuna na ibinibigay sa hindi bababa sa 10 taong gulang na ibon ay tumatagal ng 10 hanggang 14 na araw para magkaroon ng ganap na kaligtasan sa sakit. Hindi lamang nag-aalok ang Volvac Best AI Plus ND ng immunity laban sa highly pathogenic avian influenza subtype H5N1, kundi nagpapasigla rin ang immune system ng ibon upang labanan ang velogenic Newcastle disease. Ang H5N1 ay ang pinaka-agresibong subtype ng bird flu virus na nagdudulot ng high mortality rate sa mga manok at zoonotic ito na nangangahulugang maaari itong maipasa sa mga tao at iba pang uri ng hayop. Samantala, ang velogenic Newcastle disease ay ang pinakamalalang anyo ng sakit ng Newcastle na lubos na nakakahawa at kadalasang nakamamatay at naaapektuhan nito ang malawak na hanay ng mga species ng ibon, lalo na ang mga domestic poultry. Kaya naman labis na ikinatuwa ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pag-aproba ng FDA sa Volvac Best AI Plus ND dahil mayroon na anya ngayong malakas na depensa laban sa bird flu na banta sa parehong seguridad sa pagkain at kalusugan ng tao. Manatiling may kaalaman sa aghama teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW Shuttle 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, Rolex watch na may pirma ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. isusubasta. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Mika. Nakadakdang isubasta sa susunod na buwan ng isang Rolex watch na pinirmahan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. bilang bahagi ng Magnificent September Auction 2025 ng Leon Gallery. Gawa sa 18-karat yellow gold ang Rolex Oyster Perpetual Day-to-Date at nakaukit ang pirma ni Marcos Sr. sa likod ng case nito. Ayon sa gallery, nagmula sa personal na koleksyon ng malapit na katiwala ng yumaong Pangulo ang relo
Noong panahon na ang Rolex 12 ay naging simbolo ng kapangyarihan at inner circle membership sa loob ng Administrasyong Marcos Sr. Ang Rolex 12 ay binubuo ng mga military men at civilian advisors na niregaluhan umano mismo ni Marcos Sr. ng mga luxury watch. Ang pinirmahang relo ay walang orihinal na kahon at papel at may starting price na 900,000 pesos. Dagdag pa ng gallery, ang relo ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na nagsisilbing isang makapangyarihang alaala noong panahon ng martial law. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para sa ating music trivia, ngayon ay kaarawan ng American singer, songwriter, dancer, and philanthropist at tinaguriang King of Pop na si Michael Jackson na isinilang noong August 29 taong 1958 sa Gary, Indiana, USA. Itinuturing si Jackson bilang isa sa most culturally significant figures ng 20th century nang nagsimula ang karera sa musika sa edad na 6 bilang isa sa 5 miyembro at lead singer ng The Jackson 5 kasama ang kanyang mga kapatid. Bilang solo artist, nakamit ni Michael Jackson ang global success nang ilabas ang kanyang 1982 blockbuster album na may titulong Thriller. Kabilang sa mga kantang nakapaloob sa naturang album ang The Girl's Mine, Human Nature, Billie Jean, Beat It at ang awitin na may kaparehong titulo sa album na Thriller. Kinilala si Michael Jackson bilang isa sa mga tumibag sa hindi maayos na pagtingin sa mga black singers at musicians na noon ay naghihiwalay sa mga African-American artists mula sa iba pang mga artists. Naging kontrobersyal naman at ikinagulat na mundo ang pagpanaw ni Michael Jackson sa edad na 50 noong June 25, 2009 na may kaugnayan sa drug overdose na mula umano mismo sa kanyang personal physician. Balitang Kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, isang lalaki na akyat ang pinakamataas na bundok sa Japan na Mount Fuji sa edad na 102. Alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba na yan kay Doc Justin. Magandang umaga. Yes, good morning, Darlene at Kenny, mga kaniusik. Narito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Pambihirang determinasyon at lakas ang ipinakita ng 102 years old na si Kokichi Akuzawa matapos niyang matagumpay na maakyat ang Mount Fuji na pinakamataas na bundok sa Japan. Bunsod nito na sungkit ni Akuzawa ang Guinness World Record na oldest person to climb Mount Fuji sa male category. Makarang maabot nito ang tuktok ng bundok na may taas na 12,388 feet nito lamang na August 5. Tumagal ng 3 araw ang pag-akyat ni Akuzawa sa Mount Fuji at sa huling araw kailan malapit na siya sa tuktok, naramdaman niya ang matinding pagod at halos sumuko na siya. Ngunit sa paghikayat ng kanyang 70 anyos na anak na babae, ipinagpatuloy ni Akuzawa ang pag-akyat sa bundok ng dahan-dahan. Batay sa ulat, ginawa ni Akuzawa ang pag-akyat sa Mount Fuji matapos nitong malampasan ng mga problema sa kanyang kalusugan. Noong Enero, nadapa si Akuzawa habang umakyat sa isang bundok. Karoon din siya ng shingles at na-admit din sa ospital dahil sa heart failure. Ngunit sa halip na sumuko, nagpursige siyang ibalik ang kanyang lakas sa pamamagitan ng halos linggo ang pag-akyat ng bundok at araw-araw na paglalakad. Na yan nakakabilib talaga sa mga Japanese. Tingnan mo yung edad nila, umaabot ng lagpas sa 100. Tama. Yung longevity nila doon sa kanilang buhay ay talagang masasabi mong kabilib-bilib kasi napansin mo sa Japan, mahilig sila maglakad. Correct. Dito sa atin, gusto door to door. Wala lang tayo magpapawis. Daming guilty. Aray. Habang may oras pa tayo sa mundong ito, galaw lang ng galaw. Kasi minsan, kung kailan wala na tayong time, matanda na, doon na tayo pagkukumahog. Diba? Na gawin yung mga bagay na hindi na natin kayang gawin kasi na sa dala ng katandaan. Okay? Ako si Doc Justin. Just out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba.
At yan po ang mga may init na balita ngayong araw po ng Biyernes, August 29, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Kenny Gacosta. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Ang oras.